Tamba, napasigaw. Naman, nagpakilala na ang bagong spokesperson ng prosecution team na si Attorney Antonio Bucoy at agad siyang bumanat. Kung buhay lang daw ang mga dating senador na sina Anong pangalan? Attorney Bukol? Pakiulit nga. Lorenzo Tañada, Jose Diokno at Joker Arroyo, ikahihiya nila ang kasalukuyang Uy! Senado. Ang detalye sa agenda report ni Billy Vegas ng Abante Radyo. Sa kanyang unang pagharap sa media, agad na pinatutsadahan ng tagapagsalita ng House Prosecution Team na si Attorney Antonio Bucoy ang Senado. Kaugnay Attorney Bukoy, hindi Bukol. Kayo talaga, nagsisimula pa lang. Grabe kayo agad. O sige, diretso. inuusad ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kung buhay pa raw ang mga dating senador na sina Lorenzo Tañada, Jose Diokno at Joker Arroyo, ikahihiya nila itong ginagawa ng kasalukuyang Senado. Yon, boom, panis. Ay, nakakahiya kayo sa mga ginawa nyo, mga senador, pambira. O. Unang salbo. Eto. Eto ang counterpart ni nung magkapatid, na magpinsan. Ika nga ni BP Sara na Castro. O, ayan. Meron na siyang counterpart. At meron ding counterpart yung pitit na Princess Abante. Nagkaloko-loko na. Ano nangyayari sa gobyerno natin? Tingnan yung mabuti. Ako ay may explain bago ka humirit. Ako muna kasi vlog ko to Attorney Bukol. Ay, Bukoy. Ano ba talaga? Bukoy, no? Bukoy. O, Bukoy. Hindi. Attorney Antonio Bukoy. Hindi Bucor, hindi Bukol. Attorney Bukoy. Okay. Ako, unahin ko lang tinan nyo. Kung ang si BP Sara ay naghahanda na to defend herself dahil talaga namang matitinik na mga abogado ang hinanda ni mga porton-porton yan Parang pangalan ng sigarilyo. Basta puro mga dekalidad, dekampanilya. Ano naman ang paghahandang ginagawa ni Tamba? Spokesperson here, spokesperson here. Di ba? Meron siyang spokesperson ng House of Representatives, tapos meron na siyang spokesperson ng prosecutor, pambihira Dito pa lang malalaman mo na kung si BP Sara ay talagang ready harapin ang batas, etong si Tamba handang harapin ang fake news, handang harapin ang trial by publicity. Kasi simple lang naman ito Bakit hindi kayo magreklamo sa korte? May problema kayo. Anong ginagawa ni Tamba? Ginaya niya si Marcos. Ito si Tamba is nothing but a try-hard copycat. Sa Tagalog, manggagayang buwaya. Nag-clear siya, hinire niya naman isang malaking buwaya rin. Si Attorney Abante. Tapos nag-hire din siya ng prosecutor. Dito pa lang alam na natin kung ano ang plano nitong pinsan ni Marcos, at dito pa rin alam na natin na kung ano ang patutunguhan ng administrasyong Marcos. They will do everything gawin itong trial by publicity. Wala silang kaplano-plano na ito ay labanan ng tapat sa Senado. Una, dahil wala silang ebidensya. Pangalawa, sabi mo nga, let's call a spade a spade. Wala silang numero sa Senado. Okay? Alam nila, inosente si Sara. Pangalawa, alam nila, malakas pa rin ang Duterte. Pangatlo, alam nila wala silang numero sa Senado. So, saan nila dadalhin? Trial by publicity. Ganyan naman ang ginawa nila Wag na tayo magpangalan, pero kayong mainstream media, yan ang unang hinawakan ng administrasyong ito. May mga bayarang mga bulag sa inyo.
Diyan nila dadalin. Hindi sila haharap ng ebidensya. Anong ebidensya? Wala silang ebidensya. Si Trillanes, bentang kaliwat kanan, may ebidensya bang matindi? Wala. Oh. So, eto na yan. Eto ang linyada nila. Yan ang purpose nito si Bucor. Si Bukoy. Pambira. Si Bukoy. Yan ang purpose niyan. Maging Claire Castro. Pag mabaho talaga ang pag talagang mahina ang pagkatao at puro kapalpakan ng ginagawa, mag-hire ng spokesperson. Bakit? Mahinang tao eh. Saka nakakita, Speaker of the House hindi makapag-speak. Si Tambaluslos lang yan, pambira. Oh. Calling a spade a spade. Nakum. Kasi po, iba yung composition nun eh. Mm-hmm. Iba. Umaani ng respeto. Naksum. Maani daw ang respeto nung panahon ng mga senador ngayon. Probably, I will agree with you. Maybe. Pero, sige, tuloy mo. Walang patutsada. Naku, walang patutsada. Bakit? Yung amo mo, yung house, bumuo pa nga ng TRICOM na tinatawag ni Jason sang threesome. Quadcom. 'Di ba? Ano yung mga yan? Puro patutsada. Hindi naman lalaban sa korte yan eh. Mga duwag yan. Ang laban lang yan, yung tinan mo si Abante pagkatapos nag-sorry-sorry. 'Di ba? Kasi hawak nila eh. Pagdating sa korte, labanan po ng ebidensya. Wala sila niyan. Ano ba yung Quadcom, TRICOM? Trial by publicity yan eh. Makakapagsalita ka ba ron? Pag magsasalita ka ron ng tama, babarahin ka, hindi ka pa itutuloy. Sila lang ang tama, yan the likes of Paduano, sila lang. Ngayon, tell me Bucor, Bukol, Buyukoy, pambira. Sino mahilig magpatutsada? Ayan ang problema eh. Kaya ako nawawalan ako ng respeto sa mga taong ganito. Alam niyo kung bakit? Meron tayong kanya-kanyang political affiliation. There is nothing wrong about it. Yung iba gusto si Sara, yung iba gusto may Iminatics, yung iba gusto si Trillanes, yung iba gusto si Marcos, yung iba gusto si Tambaluslos. May kanya-kanya po tayo eh, no? Yung nga lang, isa kabila ko konti. But anyway, ang sa atin lang ito. Lahat na lang po kine-question nyo. Kinwestiyon nyo ba yung kaso ni Tamba? Kinwestiyon nyo ba yung sinabi ni Chanko na nagkabayaran dyan at pinapangalan ng public fund yung pork barrel na ginagamit na pangsuhol ni Tamba? Don't tell us that you don't know it. Diba? Walang problema, magkanya-kanya tayong pinapanigan na kandidato. Pero, make sure, pag nagbato ka, pag sumilip ka, silipin mo lahat. Halimbawa, si Tatay Digong, sinabi niya, bangag ka, Marcos. Anong sabi ni Tatay Digong? Pa-drug test tayo sabay. Di ba? Pa-drug test tayo sabay. Sa Luneta. Kung anak ko, adik, barilin ninyo. Ano ibig ko sabihin? Dapat hindi double standard. Pag sumilip ka, pambihira kayo. Sinilip nyo si BP Sara, hindi nyo masilip si Marcos, hindi nyo masilip si Tambaluslos. Anong respeto makukuha nyo sa taong bayan? And here you are, sasabihin mo, yung nagpapatutsada, yung mga senador pa, anong klaseng abogado to?
Alam mo kung pinagmamalaki mo mga senador noon, dati talagang bilib na bilib ako sa mga abogado. Sa totoo lang. Kasi yung mga kakilala ko maganda abogado talagang matitindi. Pero kayo din, nakakahiya. Kayong mga klaseng abogado, ikaw si Claire, 'di ba? Hindi niyo nakikita. Bulag kayo. Ngayon ho, dahil sa actuation nila, maraming patutsada. Kinontra rin ni Bukoy ang sinasabi ni SP Chis Ang bakla. Escudero na maaaring gawin ng Senado ang anumang nais nito. Hindi po. Meron pong limitasyon. Ang limitasyon ay Ano? ang ating saligang batas. Mhm. At ang kanilang sariling impeachment rules. Kung inyong tutunghayan, nakahiwalay po yung Article 11 doon sa Article 6. Article 6 ho, tungkol sa trabaho ng paggawa ng batas. Yung Article 11 is for accountability. Very specific yung provision ng accountability. Very specific what the powers are. So hindi po pwedeng bardagulan to. Kayo nakikipagbardugulan ang point niya rito, pasimplihin natin. Iba ang point of view. Alam nyo, hindi tayo matatapos Magpapaulit-ulit because you will insist kayo tama. And of course, ginawa ng Senado yon, they will insist sila ang tama. Sasabihin ng House, hindi sila bias. Sasabihin ng Senate, hindi sila bias. Sasabihin ng lahat, they will judge according sa batas. They will judge according to evidence. Wala nga aming congressman o senador na sila ay magiging bias. Parang tanga lang yun di ba? Diretsuhin na po natin. But everybody knows, the public knows, this is public knowledge that impeachment, paulit-ulit kong sinasabi, ay, political. Hindi po ebidensya, wag tayong maglokohan. Wag mong lokohin sarili mo, abogado ka Di ba? Kaya yung mga may point ka, may point ng Senado. Sino magja-judge? Kaya nga sabi, dalhin nyo sa korte. Huwag nyong dalhin sa media. Baka kasunod yan, magsusumbong ka kay Facebook. Susunod yan, isusumbong mo kay Tulbo. O di isumbong mo kay Facebook, isumbong ko kay Tulpo, isumbong kay media. Ganyan ang ginagawa. Yan ang point ko Tambalos-los, you hire good lawyers and you fight the impeachment by evidence. Spokesperson ang hinahire mo Ano bang gusto nyo rito? Tapos siya pa magsasabi na bardagulan dito. Hindi. Yung kampo nyo ang gusto ng bardagulan sa media. Look at the lawyers. Look at the lawyers of BP Sara. And look at you. Di ba nanatili silang tahimik? Why? Because they will fight it on the proper court. Or that is the impeachment court. Sabi nila ayaw namin ma-preempt. Ayaw nila makita yung style. Nakita nyo yung difference? Nakita nyo how class Sara and Tamba? Nakita nyo yung difference ng class ni Sara and ni BBM? Ang layo, di ba? Ang layo ng pinaghahandaan nila. Kaya nga ito si Tamba, sabi ko nga, yaan pong ginagawa niyang spokesperson, yaan po ay sigaw. Sigaw ng desperasyon. Sigaw ng takot. Etong sila Tamba, pati yung pinsan niyang si Marcos, pabiktim. I hate people na pabiktim. They will start a fight and then magpapabiktim. Ang tingin ko sa taong ganyan, loser. Sila pa yung parang, inahapi kami. Bakit binalik sa amin? Yung articles of impeachment. Kayo unang namuliti ka
Kaya kahit sabihin nating mali yung senador, sige na, hindi ko ipagtatanggol. Dahil nag-decide sila sa politika. Kahit ba sabihin natin ganun. Kayo nagsimula, tapos ngayon biktima kayo? Anong susunod na sasabihin ni nanganganib ang buhay ko, si Tamba? Hindi ako magugulat kung yan ang sasabihin niyan. Eh yan din ang sinabi ni Marcos eh. Yan din ang sinasabi nyo kay BP Sara, nanganganib ang buhay ninyo. Bakit? Dahil may death threat sa inyo si Sara? Eh ang linaw-linaw. Kung hindi mahina ang comprehension ninyo, kung hindi mahina ang utak ninyo, alam nyo, yung point niya is kung may masamang mangyari sa kanya, it means ang may kasalanan, yung tatlong itlog. Lisa, BBM at Tamba. Hindi niya papapatay yun unless she is safe. Huwag na natin balikan yun. Kasi alam naman ng taong ibig sabihin nun. Unless you are in denial. Unless you are paid by the camp to attack BP Sara. Kayong gumagawa ng gugulo. Tapos para kayong napaka-loser na pabiktim kayo. Di ba? Nanganganib buhay ni Tamba? Hindi pwede na kung anong gusto, yun ang gagawin. May limitasyon. Yes! Exactly! May limitasyon. Anong ginawa ng Quadcom? May ginawa ba si Tamba? Anong ginawa ng Tricom? May ginawa ba si Tamba? Yes, may limitasyon. And I believe, ito opinion ko, maaring nag-akto ng political yung Senado, but they acted under the law. Karapatan nila yun eh. Silang judges ng impeachment. Well, hindi tayo matatapos sa pagtatalo. Kung may problema kayo, doon kayo magreklamo sa Supreme Court. Di ba? Alam mo yan, abogado ka eh. Doon ka magpunta. Ba't nagpupunta ka sa media? Ipinaalala rin ni Bukoy sa mga senator judge ang kanilang sinumpaan na maging patas sa impeachment trial. Pero pinag-aaralan na rin ng House Prosecution Panel ang mga panawagang ipa-inhibit ang mga senador na kaalyado ng pangalawang Pangulo. At bagamat hindi maaaring pigilan ng mga senador na magsalita kaugnay ng impeachment, paalala ni Bukoy, Once umusad ang impeachment trial, meron hong gag order na nasa impeachment rules. Bawal magbigay ng mga opinion, bawal magbigay ng mga pahayag ukol sa merito ng kaso, ang prosecution, ang depensa. Ito sasabi niya, bawal magbigay ng opinion, pahayag, ang mga senador. So, diktador ka pa. Kaya nga sinasabi natin, instead of hiring a spokesperson, you hire a good lawyer. Pag merong ginawa during the trial, ang mga senado sa impeachment trial, then your lawyers should stop what the senators are doing. You battle it out where it counts. Sa Senate impeachment. Hindi dyan. Sino binagmamalaki nyo si De Lima? Tatandaan nyo ha. Baka nga wala nang lumaban eh. 'Di ba? Sino pinagmamalaki nila? Sila Chua na magiging sila De Lima, magiging prosecutor. Ang dami nila sinasabing prosecutor na mga congressman. Paglalaruan sila nitong mga lawyers na to. Trial lawyers are different sa mga wannabe lawyers na magaling lang sa press con. Magkaiba yun. Ewan ko kung may tatapat dito sa binuo na team
ni VP Sarang lawyers. Good luck sa inyo. And ako'y may paalala sa'yo, sa inyong mga manunood, pag-start ng impeachment, huwag niyong kakalimutang bumili ng popcorn at Coke. Mas matindi pa ito sa laban ng NBA. Ha? Mas matindi ito kaysa sa laban ni Hali at saka ni ng Pacers at OKC. Mas matindi ito. Ha? I'm waiting yung mga congressman na paglalaruan nito mga lawyers. Because instead of them getting ready to produce wala nga silang ebidensya. Di ba? Hindi nga pa nga nila alam. Sa bibig nila nang galing, hindi nila alam kung saan kukunin yung mga witnesses. Di ba? Dahil daw may ganito, may Stop being a victim. Ha? Stop making excuses. Gusto nyo ng impeachment trial? Fight it out in the impeachment court. Pati na ang mga hukom. Kinumpirma rin ni Bukoy na mayroong mga private prosecutor na tumutulong sa House Prosecution Panel at ipapakilala mga ito sa takdang panahon. Nang tanungin naman kaugnay ng mga abogadong kinuha ni VP Sara para ilatag ang kanyang depensa, Kilala ko po yung mga name partners dyan dahil we are contemporaries. Naks, nagyabang pa. Ganon kayo? Ha? You're rubbing elbows. Dikit kayo, dikit. Sa UP College of Law. Ginagalang ko ang kanilang kakayanan. Ako, ginagalang ko UP College of Law kasi dyan yung tatay ko eh. Dyan yan. So alam ko magagaling yan. Kaya lang marami kasi mga lawyers na nagbubukang bobo dahil binabaluktot ang tama at ang tama ginagawang mali at ang mali ginagawang tama. Lagi ko to example. Anong tingin nyo sa kulay nitong, hindi makita. Ito. Anong tingin nyo sa kulay nito? Kahit gaano ka galing na abogado, pag sinabi mong black to, magmumukha kang bobo. Diba? Sabi mo nga, let's call a spade a spade. This is white. Okay? Ganyan po nangyayari sa mga abogado. Hindi ko nilalahat ha. Okay? Meron kasing, meron yung hindi naman talaga facts. Nasa gitna. No? Pero meron talagang facts eh. Hindi mo pwedeng baluktutin yun.